Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. May kasabihan tayong mga anak na sabi nga nila, if I'm not praying in tahajjud, then I don't really want it. Meaning, alam nating lahat na may iba't iba tayong gusto. May iba tayong mga pangarap. May iba yung gusto mo sa buhay, iba yung career na nais mong matahak at maabot, iba yung pamumuhay na nais mong mangyari sa buhay mo, iba yung, iba yung lalaki na gusto mo sa gusto nila, right? So, marami tayong mga gusto sa mundong ito. At nagtatanong tayo, bakit dua ko ng dua? Para namang hindi dumarating yung response ng Allah. So, sabi nila, kung talagang gusto mo natanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga panalangin mo, then itayo mo ito sa gabi. Tumayo ka ng gabi, habang ang mga tao ay natutulog, tumayo ka, iwanan mo yung comfortable mattress mo, yung aircon mo, yung masarap na higaan mo, at tatayo ka sa harapan ng Panginoon mo, begging Him, praising Him, glorifying Him, and asking Him for whatever the things that you want in this life. Mga kapatid, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this is really amazing. And I know na everyone, narinig nyo na itong hadith na ito, the Rabbul Alamin descend every night to the lowest heaven when 1/3 of the night remain and says, and Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, who will call upon me that I may answer him? See? Sino ang gustong tumawag sa Allah? Ano ang gusto mong sabihin sa Allah? Automatically, walang makakapigil. Allah will automatically respond to you in the middle of the night, on the third part of the night. Okay? Who will ask me that I may give him? Ano ba ang gusto mo sa buhay na ito? At ibibigay ng Allah at walang makakapigil sa mga gusto mo, inshallah. Who will seek my forgiveness that I may forgive him? Mga kapatid, mashallah, just imagine, di ba? Kung sa palagay mo, marami kang kasalanan, marami kang pagkukulang sa Allah, may mga bagay na nagawa ka sa buhay na ito na hindi mo kayang sabihin sa kahit na sino, at pinagsisisihan mo, kung talagang gusto mo ng kapatawaran, dapat maging kaugalian mo, ngayong Ramadan, ang pagtayo sa gabi, kung saan mga takulekan, masarap matulog sa gabi, gigising ka para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak, idadagdag ko lang, ito very important to, and nalaman ko lang itong hadith na to, I think this year, no? Paggising mo daw, kahit na sino na naggumising ng gabi, no, in the middle of the night, at nagsabi siya ng la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. And then dinagdagan niya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. And then, dinagdagan na naman niya ng isa, wala hawla, wala quwwata illa billah. And then, sinabi niya yung Allahu magfirli. Oh Allah, patawarin mo ako. Automatically, on the spot, na nagising siya sa ating gabi, at pinuri-puri niya ang Allah, glorify niya ang Allah, praising Allah, then Allah will forgive that person. At kung nagising ka, at pumunta ka ng CR, at nag-ablution ka, at nagsala ka ng tahajjud, kahit 2 rakaat lang, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay sahih hadith galing kay Bukhari, if he pray and after ablution, then the prayer will be accepted. Lahat ng panalangin mo, lahat ng nais mo, lahat ng sasabihin mo, lahat ng ginawa mo sa gabing iyon, kahit 2 rakaat lang ng tahajjud, ay tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, napakadali lang, right? So, ang kailangan lang ay matulog, kahit ilang oras lang, gumising, kahit na 30 minutes lang, sa mga gabi ng Ramadan, right? Kasi ito ay tinanggap ng Allah ng hindi gabi ng Ramadan, ano pa kaya kung sa mga gabi ng Ramadan. So anak, huwag mong sayangin ang baraka na napapaloob sa Ramadan, lalo na ang mga gabi ng Ramadan, dahil ang pinakamagandang gabi sa 365 days is the Laylatul Ramadan. At ang pinaka-the best sa lahat ng Laylatul Ramadan is yung Ashrul Awakhir, yung 10 araw ng mga gabi. And the best of the 10 days, of the 10 nights, is the Laylatul Qadr. So just imagine, anak, isama mo na sa plano mo, once a week, magtatahajud ako, kung hindi mo kaya ng araw-araw, kahit na 30 minutes after suhoor, or bago ka mag-take ng suhoor, magtahajud ka, isama mo lang, once a week, magtatahajud ako. You will see the big difference of your Ramadan and the past Ramadan sa iyong Ramadan this 2020. Walillahit tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.